Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Bago po ako magsimula, gusto ko lang batiin ngayong araw si Mrs. Joy Salazar. Happy birthday sa iyo. Happy birthday, Mommy. I love you. Mwah. Happy birthday, Mami. Love you. Sige po. Sa happy birthday, Joy, we celebrate with you. At mahal na mahal ka daw ni Pastor Mike. So tutuloy po natin yung ating series about hope in God's promises. Ito na po yung pinakahuli sa ating talakayan patungkol po dito sa topic na ito. Now, ang talata po na pag-aaralan natin ay magmumula po sa Mark chapter 5 verse 25 to 34. Ito po ay patungkol sa pananampalataya ng isang dinudugo. Meron siyang bleeding for 12 years. Just imagine that, 12 years. Hindi ko alam kung sino sa atin na may mga karamdaman, pero isipin niyo po yung may ganong klase ng karamdaman. 12 taon ka. Meron kang bleeding. Now, sabi po dito, Mark chapter 5 verse 25 to 34. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors. Hindi ko alam kung anong klaseng doktor meron sila at that time. Hindi ko alam kung gaano sila ka-scientific. Definitely hindi kagaya ng mga doctors ngayon, no? At sabi dito, and had spent all she had. Dami ng doktor tumingin sa kanya, ginastos niya na lahat ng meron siya, talagang hopeless na. Wala nang kapag-apag-asa. Todo bigay na lahat. Yet instead of getting better, she grew worse. Mas lumala pa. Sa English po, ay sa Tagalog, may isang babae na 12 taon ang dinudugo at lubhang naghirap na sa maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kaunti man, kundi lalo pang lumubha yung kanyang kalagayan. So, unang katuruan po natin ngayong umaga, hopelessness leads us to God. Yung kawalan ng pag-asa, minsan yun yung ginagamit ng Diyos para ilapit tayo sa Kanya. Isipin niyo pong mabuti, sa mga pagkakataon na umuunlad tayo, pinagpapala tayo ng Panginoon, minsan yung mga pagkakataon na nalalayo tayo sa Diyos. Minsan na yung instead na blessing, nagiging, hindi blessing. Kasi, kaya yun din ang dahilan, paniniwala ako, yun din ang kadahilanan kung ba't hindi tayo bless ng Diyos ng extravagant. God is generous, He's the creator of all things. He created the heavens and the earth. Everything is His. Siya nagmamayari ng lahat. Pero dahil sa ating ganang kalagayan na mabilis tayong matukso at mabilis tayong magkasala, naniniwala ako na bagamat napaka-generous ng Diyos, yung ibinibigay lang sa atin ng Diyos ay yung kasapatan lang na generally speaking, yung hindi tayo mawawalay sa Kanya. Kaya nga maganda isang panalangin sa Old Testament na Lord, wag niyo po ang pagpalain ng sobra, na malalayo ako sa inyo, makakalimutan ko kayo. Huwag niyo rin naman akong hayaang maghirap ng sobra na makagawa ako ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo. Napakagandang prayer. Now, kapag dumating tayo sa punto ng ating buhay na hopeless na tayo, as in walang-wala tayo, hindi na dito sa kalagayan ng babaeng ito, nanggaling na siya sa napakaraming doktor, walang nangyari. Ginastos niya na lahat ng kanyang, maybe binenta niya ng kanyang mga ari-arian, ginastos niya na lahat ng pera, wala pa rin nangyari. Sa ganong kadesperadong sitwasyon, ang pag-asa niya na lang si Kristo. Kaya mga kapatid, minsan, dumadanas tayo sa ganong mga pagkakataon, talagang hinahayaan ng Diyos na maranasan natin yung sagad na kahinaan para makita natin yung kalakasan ng Diyos. Minsan talaga, yung ating mga pagsubok talagang nagiging sagad, yung ating mga kahirapan nagiging sagad, upang makita natin yung kayamanan ng Diyos. Yung provision ng Diyos, yung pagtulong ng Diyos. Hopelessness leads us to God. Itong babae po na ito, sabi po rito sa istorya, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Hinawakan niya yung dulo ng damit ng ating Panginoong Jesucristo, yung cloak niya. Ano pong nasa isip niya? Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Ganito katindi yung pananampalataya ng babaeng ito. Mahawakan ko lang yung tassel, yung dulo ng damit, yung suot ng Panginoong Jesucristo.
Mahawakan ko lang yan, gagaling ako. Ganon katindi yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. And sabi po dito sa verse 29, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Immediately gumaling siya. Pinagaling siya ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawang katuruan po natin, faith, yung pananampalataya po natin, is the conduit between us and God. Gusto ba natin ng real connection sa ating Panginoong Jesucristo? Yung connection natin sa Panginoon, faith po ang tawag doon. Yung pananampalataya. Yung faith po, pag sinabi natin kasing conduit, ano po yan eh? Isipin niyo po merong yung plug, socket, no? Nagsaksak ka dyan. Pag ang sinaksak mo dyan plastic, hinawakan mo yung dulo ng plastic o kaya dulo ng tali, kung ano man sinaksak mo dyan. Pag tali lang yan, plastic lang yan, walang gagapang na kuryente dyan. Hindi ka makakuryente, walang gaganang kuryente dyan. Walang connection. So, pag gusto mo ng connection dun sa electricity, saksakan mo ng copper, tanso, bakal, wire. Pag sinaksak mo yung sigurado makukuryente ka. Ang tawag dun ay conduit. Merong dadaluyan. Now, sa Diyos po natin, ganun din, no? Yung connection natin with God, faith po yun ang tawag dun sa Bible. Basahin po natin. Sabi po rito, at once, Jesus realized that power had gone out from Him. Sa Tagalog po, nabatid ng Panginoong Jesucristo may lumabas sa kanyang kapangyarihan. Kung paano merong kuryenteng lumalabas doon sa socket, kapag sinaksakan mo ng tanso, nakukuryente ka, parang ganun yung na-experience niya. Pagkahawak niya, doon sa damit ng ating Panginoon, sa dulo ng damit ng ating Panginoong Jesucristo, na-experience niya agad kapangyarihan ni Kristo. And immediately gumaling siya. Faith po ang kinakailangan natin. You want to have real connection with God? Faith. You want to experience the blessings, power, and presence of God? Faith. Pananampalataya po. Pansinin niyo po yung verse 32. Sabi dito, but Jesus kept looking around. Sa 31 po, verse 31, sabi dito, you see that people crowding against you. Ang daming kumukonek sa'yo, ang daming nakadikit sa'yo. Pero walang power na lumalabas kay Jesus dire-diretso dun sa mga tao. Bakit? Walang faith eh. Pero itong babae na to, siya yung may pananampalataya. Pag hawak niya dun sa damit ng Panginoong Jesucristo, dumalo yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa kanya, gumaling siya immediately, and Jesus was looking for her. Sabi ng mga disciples, ang daming nakadikit sa'yo. Bakit sinasabi mo, who touched me? Bakit sinasabi mo sinong humawak sa akin? Now, dito pa lang makikita natin, no, maraming mga tao, seemingly nakakonect sa Panginoong Jesucristo, nakadikit sa Panginoong Jesucristo, pero hindi naman pala connected. Walang conduit, walang connection, walang faith, walang pananampalataya. Pero ang isang tao may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, merong real connection, merong power. Kaya po yung kapangyarihan ng Ebanghelyo, pag tunay ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo, yung kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, babaguhin ka talaga. Merong pagbabago, malaking pagbabagong gagawin sa iyong buhay. The moment you connect to Jesus Christ by faith, your life will be changed. At hindi po simpleng pagbabago, talagang yayanigin ka ng pagbabago ng ating Panginoong Jesucristo. Faith is the conduit between us and God. Point number 3. God's presence is meant to be experienced. Yung presensya po ng Diyos, yung power ng Diyos, gusto niya naman talaga na experience natin eh. Hindi madamot ang Diyos sa kanyang sarili. Binigay niya nga yung sarili niyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ, ibinigay niya yung sarili niya sa atin. Just imagine that. Ganun katindi, ganun ka-generous sa Diyos, I'll give my life to you. And for you. For the forgiveness of your sins. For your salvation. Ganun ka-generous ang Diyos sa kanyang sarili. Gusto niyang ibahagi, i-share sa atin. So God's presence is meant to be experienced. The power of God is meant to be experienced. Kaya mga kapatid, no, tanong natin ngayon sa ating mga sarili ngayon, Lord, na-experience pa kita? Lord, na-experience ko ba yung power mo? It doesn't have to be miraculous like this one. Hindi kinakailangan na si Lord magpapakita sa iyo sa naglalagablab na halaman na hindi natutupok yung halaman. It doesn't have to be that way. Hindi kailangan lumulutang ka sa tubig. Yung the fact lang na meron kang encounter, sweet encounter with the Lord, you're fellowshipping with God, and you're experiencing His presence, alam mo na kumikilos ng Diyos sa iyong buhay, that kind of encounter,
may nababago sa'yo. The Holy Spirit is transforming you. Nangungusap ang banal na Espiritu sa'yo. That presence, meron ba tayong ganong karanasan? Nararanasan ba natin ang presensya ng Diyos? Something to be asked. Something na dapat nating pag-isipan. Because God's presence is meant to be experienced. Gusto niya maranasan mo siya. Gusto niya maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. Kaya napakagandang panalangin rin ngayong umaga, Lord, let me experience your power. Let me experience your presence. Bilang application po sa mga talatang ito, number 1, do not hope in people and wealth. Yung mga tao, hindi po sila yung pag-asa natin. Yung kayamanan, hindi po sila ang pag-asa natin. Tingnan niyo po itong babae na ito, no? 12 years siyang dinudugo. Umasa siya sa mga doktor, walang nangyari. Ginastos niya na lahat ng pagmamayari niya, walang nangyari. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong magpagamot, huwag tayong uminom ng gamot, huwag tayong bumili ng gamot, huwag tayong gumastos sa ospital. Ang sinasabi ko lang po, yung hope natin, it's not people, it's not wealth, but our ultimate hope is in God. Sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, command those who are rich in this present world. Utusan mo, atasan mo yung mga mayayaman dito sa mundong ito. Not to be arrogant, wag magmalaki, wag mambayabang. Nor to put their hope in wealth. Wag umasa sa kanilang kayamanan, which is so uncertain. But to put their hope in God. Si God lang talaga yung ultimate hope natin, ang pag-asa natin. Who richly provides us with everything for our enjoyment. Sa Tagalog po, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na wag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos. Hindi ko sinasabing masama yung kayamanan, magandang yumaman, no? I hope lahat ng mga nanonood sa atin umunlad sa buhay and we can manage our wealth, God's wealth, in the proper way, in such a way that God is being glorified. Pero wealth is not our hope. Umasa, sabi dito, sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiyan natin. So, do not hope in people and wealth. Number 2 po, receive an outflow of Christ's power. Sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa presensya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, hayaan natin na dumaloy iyon sa atin at maranasan natin ng Diyos sa ating mga buhay. Ang Diyos natin hindi pipe, hindi bingi, hindi pilay, at hindi siya, walang kamay. Yung Diyos natin kumikilos sa ating mga buhay. And let's receive an outflow. Hayaan natin maging conduit tayo, daanan, daluyan ng kapangyarihan, ng pagpapala at ng presensya ng Diyos. Receive an outflow of Christ's power. Let's experience God. And number 3 po, let's experience the reality of God's presence. Ang Diyos po, totoo. Tunay at totoo. Hindi siya kagaya ng ibang mga Diyos-Diyosan, mga anito, mga, maraming mga Diyos-Diyosan sa mundo. Hindi siya kagaya nila ng mga milyon-milyong Diyos ng Hinduism. Yung Diyos natin totoo. And God's presence is meant to be experienced. At gusto ng Diyos na iparana sa atin ang kanyang presensya. So let's experience the reality of God's presence. Hingin natin, maging desperado tayo sa Diyos. Lord, I'm desperate for you. I have no other hope but you. I don't put my hope on people. I don't put my hope in wealth. I put my hope in you. Let's experience the reality of God's presence. At para po sa ating discussion ngayong araw na, I hope meron tayong mga discussion group. Now, kapag wala po, meron naman tayo dyan online, no? Alas 8 ng gabi, 8 p.m. from Monday to Saturday. Yung link po nandito sa description right below this video. So, ito po yung discussion question po natin. How did you experience God recently? Paano mo naranasan si Lord recently? And how do you want to experience Him today or tomorrow or in the future? How did you experience God recently? Sama po natin itong discussion question sa ating mga diskusyon po. At para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord right now. Let's be desperate for God's presence. Heavenly Father, teach me not to place my hope in people or wealth. Instead, help me to trust in you completely. I know that you desire for me to seek your power and presence. I believe in you, Lord. If my faith is lacking, please increase my faith so that your power may flow through me. Let me experience you. It is my desire to dwell in your presence and to enjoy fellowship
with you. I ask this in the name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. Kasapin po natin ang Panginoon. Best practice po natin yon before and after our discussion, our devotion. Kinakausap na natin si Lord. And right after, kinakausap pa rin natin, nananalangin pa rin tayo. Ina-absorb natin yung mga natutunan natin sa salita ng Diyos. And hopefully, by God's grace, may apply natin ito ng tama sa ating mga buhay. Now, kung meron po ay natutunan sa devotion po natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Let's reach out to them, no, by sharing this video. So God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.